Welcome to Rants TV, Travel and Events. Hello guys, nandito naman po tayo ngayon sa Pasig River Esplanade dito sa Intramuros in Manila. Please samahan niyo po akong mag-update as of today, January 30, 2025. Ayan po, kaharap na po natin ang grand entrance ng Pasig River Esplanade. Time check, 6 PM local time. At medyo maambon-ambon nga po ng konti. At sana nga po hindi umulan. Thursday po ngayon at titingnan po natin ngayon dito kung ano ang mga kaganapan. Pasok na po tayo guys. May coffee shop din dito, coffee and espresso. Yan, marami din nagko-coffee dito. Bago po yan sila, wala yan sila dito dati. Ito na po yung food court. Ayan, buhay na po dito. Ito na po yung mga furnitures nilang gamit dito, wooden furnitures. Iba na po mga vendors ngayon kaysa dati, kasi gamit nila dati yung monoblocks. May mga Chinese lanterns pa rin dito, no Chinese New Year, hindi pa nila natatanggal. Dito naman po sa restroom ay may bayad na po, 10 pesos. Mas mabuti na rin po yung may bayad dito para ma-maintain po ang kalinisan, kasi po kung hayaan na lang po yung open, hindi po natin makokontrol. Tingnan po natin dito kung meron na bang mga vendors. Dito muna tayo mauna sa ground level, then akyat po tayo doon mamaya sa viewing deck na kung saan ang alfresco dining at bazaar. Kung nasa side sila pa rin po ang nagtitinda dito, mga juices. Kung didiretsahan po natin to ay papuntang Plaza Mexico at Fort Santiago Esplanade at papuntang Soriano Avenue, doon na mismo sa Intramuros proper. Ayan naman po ang Binondo Intramuros Bridge na napakaganda, marami na rin pong taong mga nag-chill doon. Yun nga po, bawal na po ang mga vendors doon, may pulis na po doon nakapwesto. Tuluyan na po siguro silang pinagbawalan na magtinda doon, kahit dito sa Pasig River Esplanade sa may harapan wala na rin pong mga vendors. Punta po tayo sa kabilang side kung may mga vendors na rin po bumalik. Sa mga hindi po nakakaalam, ang Pasig River Esplanade ay libre po mamasyal dito, walang bayad po. Handog ng PBBM admin para sa bayan. At sana nga po mapanatili nating malinis, kasi sinasabi po natin na world class pasyalan ang Pasig River Esplanade. So kung marami tayong mga dumi at mga kalat na makikita natin dito, paano po natin masasabi na ito ay world class?
Ito po yung dating barbecuehan, sa ngayon po wala po sila. Hindi ko lang po sure kung babalik pa po sila. So ang meron po dito same pa rin yung waffles at saka mga takoyaki. Yung video okayhan dito wala na rin po sila. Diyan po sila dati. Akit na po tayo guys. Dito tayo dadaan sa grand stairs. Ayan po, may basurahan po dito. Para mapanatili nating malinis ang ating world class pasyalan. Kung wala po tayong makikitang basurahan, huwag po natin iiwan kung saan tayo nakatayo o nakaupo. Ilagay na lang po muna natin sa ating mga bulsa o sa ating mga bag. At itapon na lang po pag may makita kayong basurahan. Yan, gumagana na yung fountain na napakaganda at very colorful. Parami ng parami ang mga taong namamasyal kahit Thursday. Wala yata ang mga vendors ngayon guys. 6 PM na pero sarado pa rin po dito oh. Hindi ko na po alam kung nag-stop na sila kasi 6 PM na po eh, then close pa sila. Yan, marami naman mga nakaupo dito kumakain. May mga nakaupo naman po dito at kumakain. Pero sarili po nila pagkain yan, dala po nila. Baka sarado po sila ngayon siguro. Punta po tayo sa kabilang esplanade guys, sa Lawton area, sa phase 1 A and B. Tingnan po natin doon kung anong kaganapan ngayon. Doon naman po sa Binondo side, yung mga LED light doon sa Riverside wala po oh. Madilim na naman doon na area. Ganda talaga dito sa Pasig River Esplanade. Kung gusto nyo ng mga aesthetic photos, perfect po dito. Yan, papunta na po tayo ng phase 1 A and B sa likod po ng post office building. Nandito na po tayo sa phase 1 A and B. Marami din mga tao dito. Time check 6:30 PM local time. Yan, sa mga hindi po nakakaalam, welcome po ang mga bikers dito. Yan, as you can see, may mga ramp dito na nakikita nyo kasi naka-design po ito para sa mga bikers, mga PWDs at senior citizen. Kaya may mga ramp na makikita nyo po dito sa Esplanade. Sa mga hindi po nakakaalam, ang Pasig River Esplanade ay 25 kilometers project po ito.
ng PBBM admin para po sa bayan. Magmula po sa Manila Bay hanggang Laguna Dibay. So ganun po kalaki ang project ng ating PBBM admin. At sabi nga po sa katapat natin ay magkakaroon din po ng esplanade. Magiging 50 kilometers po ang total project. O diba guys, ganun po kalaki ang project ng ating pamahalaan. Ayan po, sa mga hindi po nakakaalam, dito po dumadaan lahat ang mga jeep na may signboard. Pier 15, Intramuros at South. Ayan po, galing po yan ng Malanday, La Loma, Blumentritt, Santa Cruz, Recto. Ayan, 13 pesos lang po ang pamasahe kung galing po kayo ng Recto at Avenida. Napakadali lang pong pumunta dito kung mag-commute kayo, lalo na kung mag-jeep. Kasi dyan sa may Rizal Avenue, sa Recto, nandyan po ang mga jeep dumadaan. Ayan po, marami pong mga bikers ngayon. At kung mag-LRT1 naman po kayo, ang pinakamalapit na station ay Central Terminal. Diyan na po kayo dumaan sa Roseros Park at Metropolitan Theater. Itanong nyo na lang po kung saan yung underpass papuntang Liwasang Bonifacio. At pagdating nyo po ng Liwasang Bonifacio, makikita nyo na po doon ang Post Office Building. Nasa likod lang po ng Post Office Building ang Pasig River Esplanade. Ayan po ang Central Terminal. Pagbaba nyo po ay didiretso po kayo dito sa underpass. Ayan po ang Metropolitan Theater. Doon po sa bandang unahan ang underpass papuntang Liwasang Bonifacio po. Diyan naman po ang Arroceros Forest Park. Ayan, dito sa harapan ng ground entrance ng Phase 1A and B, wala na pong mga vendors dito na mga nagtitinda ng mga pagkain at mga maiinom. Napakalinis na po dito. Kung matatapos na yung kabuuang project, pwede na po kayong mag-bike from Manila Bay up to Laguna Dibay or vice versa.
Yun nga, mga 2030 pa daw po ito matatapos. Medyo matagal-tagal pa nga po. Ayan po, oh, 'di ba? Wala nang nagtitinda dito sa labasan. Napakalinis na tingnan. Ayan po, may basurahan din dito na side. At sana nga po, no, itapon natin properly ang ating mga basura para mapanatili nating malinis ang Pasig River Esplanade. Ayan po mismo ang post office building. Dito naman na side na Esplanade ay wala pong mga kainan dito mismo sa loob. Yung mga vendors po natin ay sa Phase 1C, doon sa may Intramuros side. Nandito po tayo ngayon sa Loton side, sa mga hindi po nakakaalam. Doon naman sa tapat natin ang Yushchenko Plaza or Escolta. Yung mga LED lights doon sa Riverside, wala nga pong ilaw, punde, as you can see. Napakaganda mamasyal talaga dito sa Pasig River Esplanade kasi napaka-accessible niya at napalibutan pa ng mga historical sites katulad ng Intramuros, Binondo, Quiapo, Rizal Park, Liwasang Bonifacio at iba pa. At pwede pong lakarin guys kung mahilig kayong maglakad, lalong-lalo na po kung gusto nyo magsimba sa Manila Cathedral, San Agustin Church, the UNESCO World Heritage, pati San Lorenzo Ruiz Church, napakalapit lang po sa may Chinatown. Santa Cruz Church, napakalapit lang din po dito. And of course, Quiapo Church na pwede rin pong lakarin. Diyan lang po kayo dumaan sa may Quezon Bridge. At pagbaba po ng Quezon Bridge ay Liwasang Bonifacio na po. We will be celebrating the first Sunday of Advent, some days of preparation before Christmas.
Guys, ito po yung latest update natin ngayon dito sa Pasig River Esplanade as of today, January 30, 2025. Maraming salamat po sa patuloy yung suporta at panunood ng aking mga videos. I really appreciate po. At hindi po ako magsasawang i-update kayo, lalong-lalo na po sa mga government infrastructures. Mabuhay ang Pilipinas. Okay guys, thank you for watching and keep safe everyone.